Nakakita ka na ba ng isang nilalang nang nabubuhay ng napakatagal ng panahon at magpahanggang ngayon, na kung saan bago pa man magsimula ang kauna-unahang digmaang pandaigdig, ang halimaw na ito sa dagat ay nabuhay na magpahanggang ngayon? Tara at alamin natin ang nakmamanghang pamumuhay ng isang Greenland shark sa kailaliman ng higanteng dagat ng Atlantiko. Yan ang mga balitang dapat mong malaman, pero bago natin simulan ng ating talakayan, baka pwede mong i-click kaibigan ang subscribe button, pa-like and share na rin. Sa kailaliman ng malamig at madilim na karagatan ng Arctic at higanteng Atlantiko, isang nilalang ang tahimik na namumuhay, mabagal at misteryoso at halos walang nakakakilala. Siyang tinatawag na Greenland shark, ang pinakamatagal ng nabubuhay na vertebrate sa buong mundo. Kilalang kilala ang nilalang na ito sa kanyang kahabaan ng buhay, dahil ang Greenland shark ay tinatayang maaaring mabuhay ng higit sa 400 taon o hanggang sa 500 taon, na kung isasalarawan natin ngayong henerasyon, parang 5 sunod-sunod na kaninunuan mo ang nabubuhay bago pa man tuluyang mawala ang species na ito. Isipin mo, isang hayop na isinilang noong panahon ng mga hari ay posibleng nabubuhay pa rin magpahanggang ngayon. Well, paano naman ito natuklasan? Gamit ang teknolohiyang radiocarbon dating, natuklasan ng mga siyentipiko na ang edad ng pating na ito ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng lente ng kanyang mata. Parang mga singsing sa puno na bumibilang ng bawat taon ng kanyang buhay. Bagamat lumaki ng hanggang sa 7 metro ang haba nito at tumitimbang ng mahigit sa 1,200 kilogram, ang Greenland shark ay halos di na gumagalaw sa bilis na halos 1.5 milya kada oras lamang. Ito ay dahil sa malamig na tubig kung saan mabagal ang metabolism ng kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng kanyang kabagalan, isa pa rin ito sa epektibong paraan upang makakain, tiyak at makahuli ng mga maliliit na isda na magiging laman ng kanyang tiyan. Kung tatanungin natin kung nakakain ba ang pating na ito, ayon sa mga siyentipiko, ito ay napakadelikado, dahil taglay ng pating na ito ang chemical na tinatawag na trimethylamine oxide na maaaring magdulot ng shark drunkenness sa mga tao. Ang shark drunkenness ay parang pagkalasing o pagkahilo, pagkasakit ng ulo at ng lalamunan, sanhi ng mga karne nitong pating. Kaya naman mahigpit na ipinagbabawal ang pagkain ng ganitong uri ng nilalang. Ngunit sa Iceland, ang karne nitong Greenland shark ay patuloy na isinasailalim pa rin sa mga buwan-buwang fermentasyon upang maging tradisyonal na pagkain na tinatawag na hakarlo. Ang natagpuan ito sa ilalim ng karagatan ng Arctic na isang Greenland shark ay halos hindi na nakakakita sa katandaan. Nangyayari ito sa mga mata ng Greenland shark dahil sa mga parasite na pumupunta sa mga mata nito. Subalit sa dilim ng dagat, hindi mata kundi pang amoy ang kanyang ginagamit upang mag-navigate at manghuli ng kanyang mga kakainin. Bagamat bibihirang makakita ng isang uri ng ganitong klaseng pating na gaya nito sa karagatan, ang Greenland shark ay isang paalala na kung gaano kalawak at kahanga-hanga ang ating planeta. Isa siyang buhay na relic na nakaraan at saksi sa daang-daang taong pagbabago ng mundo. Sa kailaliman ng karagatan, ang Greenland shark ay patuloy na lumalangoy, na tahimik at matatag at tila walang hanggan. Isa sa mga pinakamamanghang aspeto nitong Greenland shark ay ang kanilang paraan ng pagpaparami. Dahil sa kanilang mabagal na paglaki at mahabang buhay, pinaniniwalaan sila ay nagiging ganap na adult sa edad na 150 taong gulang. Ang isang inang pating na gaya nito ay maaaring manganak ng hanggang sa 10 na buhay na anak. Isang bihirang pangyayari na hindi pa gaanong nasasaliksik dahil sa lalim ng kanilang tirahan. Ngunit isa sa mga masaklap na pangyayari dito, dahil sa kabila ng kanilang tibay sa kalikasan, itong Greenland shark ay nanganganib ng maubos o mawala sa ating planeta. At dahil na rin sa mabagal nilang pagdami, sila ay madaling maapektuhan ng bycatch, ang hindi sinasadyang pagkakahuli sa kanila sa mga lambat pang komersyo.
Kaya naman ngayon sa kasalukuyan, sila ay nakalista bilang near threatened o isang endangered species na. Isang paalala na kahit ang mga nilalang na halos di na natin nakikita ay nangangailangan din ng ating pagprotekta. Patuloy na pinag-aaralan din ng ilang mga siyentipiko kung bakit nga ba nabubuhay ng napakatagal na panahon ang ganitong klaseng pating na kung saan ay may posibilidad na maaari ring nating magamit sa hinaharap. Itong mga Greenland shark ay makikita lamang sa malalamig na bahagi ng mundo, mula sa baybayin ng Greenland o Iceland sa Canada hanggang sa ilagang bahagi ng Norway. Ngunit bihira silang mahuli sa kamera, isang patunay kung gaano kahirap aralin ang mga naninirahan sa kailaliman ng napakalalaking mga dagat.